mukhang sinusubukang utuin at budulin ni Senate President Tito Soto si Vice President Sara. Ayon kasi kay Tito Soto, abay naniniwala siya na po pwede pang makatakbo sa pagkapangulo si Vice President Sara sa 2028 kung ito ay magbibitiw sa kanyang pwesto ngayon sa pagka-Vice Presidente. Aba, Tito Soto, hindi bobo si VP Sara. Sa isang panayam kasi, sinabi ni Tito Soto na nananatiling usapin sa legal at political circles kung ano ang magiging epekto sa impeachment complaint kung sakaling magbitiw sa pwesto si Vice President Sara. Ayon sa kanyang sinabi, una, hindi siya na-impeach. Pangalawa, walang naging desisyon ng perpetual disqualification. Magkaiba kasi yun. Hiwalay na parusa ang perpetual disqualification. Dagdag pa niya, mayroon namang nagsasabi na dapat ituloy pa rin para malinawan at magkaroon ng desisyon. Pero para sa akin, mas mabigat yung unang pananaw. Dagdag pa ni Tito Soto, dalawang pananaw ang nababasa ko tungkol dyan. May mga nagsasabi, at ito ang mas pinaniniwalaan ng marami, na kapag nag-resign ng isang opisyal, wala ka nang i-impeach dahil wala na siya sa posisyon. Ano to, Tito Soto? Binibigyan mo ng choice si VP Sara ang magbitiw siya sa pwesto. Sinasabi mo na po pwede pa siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Hindi kami nakakasiguro dyan at hindi siya nakakasiguro. Kasi nga, nagbebendalo na nga ang Marcos administration eh. So anong kasiguraduhan kung mag-resign si VP Sara bilang Vice Presidente ngayon? May kasiguraduhan ba na patatakbuhin niyo siya sa 2028? Wala. Takot at takot nga kayo eh. At napaka-atat mo, no? Na pag-resignin si VP Sara. Kapag nangyari yun, na mag-resign si VP Sara, syempre, kapag nag-resign si VP Sara, dapat may papalit sa kanya. So sino ba ang mga posibleng papalit kay Vice President Sara? Siyempre nangunguna ka na sa listahan. Ikaw atat na maging Vice President. Ano to? Tinatakot mo ba si Vice President Sara sa impeachment na ito? Gusto mong mag-resign si VP Sara kasi gusto mo nang maging Vice President. Yun yung totoo. Paano kapag naging Vice President ka na? Di wala nang magiging oposisyon sa administrasyon na ito. Baka nga hadlangan nyo pa sa pagtakbo si Vice President Sara sa anumang posisyon sa gobyerno. Kapag ito'y nag-resign, abay bubudulin mo pa si VP Sara. Ano palagay mo sa kanya? Walang utak. Sigurado trap na naman ito, ano? Patibong ito. Oo, maaaring ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Pero hindi siya mako-convict sa Senado dahil may number game dyan sa Senado. Tandaan mo yan, Tito Soto. At kung matatakot mo si VP Sara, abay pinag-resign mo para hindi matuloy ang impeachment? Paniwalang-paniwala ka naman, ano? Na mai-impeach si VP Sara. For your information, kasama ni VP Sara ang Panginoon. Kapag nag-resign si VP Sara, di parang magmumukha siyang guilty. Hindi ba? Tito Soto, alam mo kasi, at alam ng mga kaalyado mo na walang pag-asang ma-impeach, walang pag-asang ma-convict si VP Sara sa Senado. Kasi kung yung pangaputol-putol na ebidensya kuno na naipresenta doon sa Committee on Justice sa House of Representatives, yun yung iaakyat dito sa Senate trial. Naku po, ay mabilis na lamang itong madedebunk nina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Dante Marcoleta. Mga abogado pa yan. Ito kasi nakikita niyong problema kapag itong articles of impeachment ay makapasok na at makapanhik na dito sa Senado. Papaano yung dedepensahan ito? Sa nakikita namin na napakahina talaga ang ebidensya ninyo para ma-impeach si VP Sara. At isa pa, botohan pa rin naman ang magpapasya kung mako-convict si VP Sara o hindi. So doon papasok yung maaaring ipitan, gipitan, pabor, or bayaran. So Tito Soto, kaya mo pinag-resign si VP Sara para talagang hindi na matuloy
ang Senate trial kasi mapapahiya kayo. Kayong mga nag-push ng impeachment na ito. Kasi ang inyong mga gagamiting ebidensya, mabilis na lamang ide-debunk ng mga senador na tunay na abogado. Tulad mo na, Sko, hanggang pang Itbulaga ka lang. hindi mo mauuto si VP Sara sa ganitong bagay lamang. I'm sure haharapin niya ang impeachment na ito. Haharapin niya ang Senate trial dahil malinis ang kanyang konsensya. Ay kung sakaling ma-impeach man si VP Sara, ay dahil yun sa inyong mga sariling pang-interest lamang. Dito pa lamang sa statement ni Tito Soto, no? Na binibigyan niya ng option si VP Sara, halatang gustong-gusto mo na maging Vice President. Instant nga naman. Dahil kasi nakikita ni Tito Soto na yung boboto ng conviction ni VP Sara sa impeachment na ito, nakikita ko parang 5 lang yung sigurado. Ito si Tito Soto, si Lacson, si Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan. Yan. 5 pa lamang yung siguradong sa conviction na ito ni VP Sara. Ilan ang kailangan na boto para ma-convict? 16. So wala pa sa kalahati. Ang bobo lang. Tito Soto, ang bobo mo magbigay ng opinyon at mambubudol ka na lang ay hindi pa kapani-paniwala. At ito, may papanood akong video sa inyo na kung saan inamin ni Representative Puno na kapag hindi sila sumunod sa liderato, ay mapaparusahan pala sila. Panoorin natin ang video na ito. Hindi bago ito ha, kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa street, noon yun. Nadidelay yun, no? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally, no? So, parang kumbaga, nasaan na yung lahat sa ganyan. Na pagka, if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Ngayon, sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Pati yung abstaining, mapaparusahan yun. Ay? So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Okay? So if 40% of our members are going to be takot kayo for voting what they think, hindi naman siguro tama na the leadership of the party will allow this to happen. Kaso nga, hinayaan nyo na. Natakot kayo dahil lang sa pondo na madidelay. Boboto ka ng yes para sa impeachment kapalit ng mga pondo, mga project. Para sa akin, siguro mas maiintindihan pa ng inyong constituents na pansamantalang mawalan ng pondo kaysa pumanig sa isang desisyon na ikalulubog naman ng ating bansa. Hindi mo naisip yun, Puno. Basta ang naisip mo, may pondo, dapat may pondo. Ganon ang naiisip mo. So paano pa kayo susuportahan ng mga constituents mo kung ganito yung pag-iisip ninyo? Hindi para sa bayan, para lamang sa pansariling interes. So kaya dapat talaga buwagin na itong kongreso na ito kasi hindi na patas, walang fairness. So ayun na nga, papayag ba kayo na mag-resign si VP Sara bilang Vice Presidente ngayon para daw wala nang mai-impeach at hindi na matutuloy ang impeachment? Sabi ni Tito Soto. Kasi baka napagtatanto na niya na talagang walang bilang para makonvict si VP Sara. So ang tanging paraan na lamang ay pag-resignin si VP Sara. At bubudulin pa ni Tito Soto. Ano palagay mo kay VP Sara, walang utak? at maging Vice Presidente yarn? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.